Good day guys! What's up mga idol? Kamusta kayong lahat? At andito nga tayo ngayon sa Lamer North na kung saan ay napaulat na nga itong sarado na sa publiko At ito ay ating kumustahin at alamin kung ano na talaga ang sitwasyon dito sa loob ng Lamer, na ito ay dating sikat na pasyalan nung unang nagbukas. Halika't samahan nyo ko at alamin natin kung ano na ang lagay dito sa loob ng Lamer, na ito nga ay sarado na At ito nga yung entrance ng Lamer papasok sa loob. At ito yung unang atraksyon na makikita natin dito sa loob ng Lamer, na ito ay boardwalk na medyo mahaba nga rin ito at punong-puno ito ng tubig nung unang nagbukas. Ito nga sa ngayon ay makikita na lang natin na medyo tuyo na siya at wala na nga itong tubig dito sa paligid niya, dahil ito ay talagang napakasayang unang nagbukas itong Lamer, dahil ito ay talagang pinupuntahan ng maraming tao dahil gustong masilayan yung kasikatan, dahil ito nga ay napabalitang talagang pinupuntahan ng karamihan dahil sa mga magandang tanawin at pasyalan dito sa loob ng Lamer. At ito na nga itong ating natagpuan ngayon ay tuyong-tuyo na nga siya ng tubig. At wala nang mga taong naglalakad dito bukod sa mga sarado na yung mga tindahan, at ito ay medyo wala na at hindi na nga ito naalagaan dahil ay sarado na nga ito sa publiko. At ito nga pala ang Lamer ay talagang sikat ito nung unang nagbukas nung mga 2018 or 2017, dahil ito nga unang nagbukas sa publiko ay talaga namang pinupuntahan ng karamihan. At ito na sa ngayon yung itsura ng loob ng Lamer ay napakatahimik. Ito'y wala na masyadong nagpupunta rito dahil ito nga ay sarado na sa publiko. At meron tayong mga nakikitang mangilan-ngilan dito dahil ito ay katabi lang din siya ng open beach na mayroon pa rin mga naliligo. Pero dito sa loob ng Lamer ay wala na talagang wala na talagang nagbukas at halos sarado na yung mga restaurant dito, dahil ito nga ay halos mga restaurant dito yung ating makikita, dahil ito nga ay pasyalan at sikat ito nung unang mga nagbukas. At ito yung ating mga nilalakaran sa ngayon ay puno nga ito ng tubig, na ngayon ay wala na nga siya at dry na nga siya. At medyo madilim na yung paligid dito dahil ay wala na nga siyang mga masyadong attraction. At unti-unti nang inalis yung mga dating mga nakikita natin dito. At ito yung playground ng mga bata. At nung unang nakikita natin at una tayong pumasyal dito ay napakaraming bata at halos hindi ka makadaan dito sa sobrang dami nga ng mga namamasyal At itong nakikita natin sa ngayon ay mayroon silang mga inilagay ritong mga malalaking ilaw, at mayroon pang tumutugtog dito nung medyo sikat pa ito. At sa ngayon nga ay tahimik na nga itong lugar ngayon, na wala na ka na talagang masyadong makikita rito na naglalakad, dahil ito nga ay sarado na nga na ito nga ay napabalita na ito ay bininta na sa ibang company at sinarado na ito sa publiko, at wala na nga talagang bukas dito isa. At nandito pa rin tayo mga idol sa bungad ng Lamer, ay medyo may lapad din tong area ng Lamer na ito nga ay puntahan natin isa-isa yung kanilang mga maliliit na struktura dito sa loob ng Lamer, na halos nga dito ay mga restaurant, at ito ay mga sikat na mga fine dining restaurant dito sa loob ng Lamer. At hindi lang restaurant yung ating mga nakikita dito, ay mayroon ding mga boutique na nagtitinda ng mga kung ano-ano dito sa loob ng Lamer. At hindi lang yung attraction yung ating makikita noon nung ito ay bukas pa sa publiko, at sikat pa sa mga namamasyal ang Lamer dahil ito ay pinupuntahan ng mga turista ng galing sa mga iba't ibang bansa, at gustong masilayan yung itsura at ganda dito sa loob ng Lamer. At ito na nga yung sitwasyon ngayon ay napakatahimik na, at medyo may kalumaan na itong kanilang mga struktura dito na maliliit, at talaga namang hitik sa disenyo yung kanilang mga itinatayong mga maliliit lang dito na struktura, pero talagang modern
At kakaibang mga disenyo yung ating makikita rito. Sayang nga lang dahil ito ay isinarado na, na hindi na natin ito mapapasyalan kailanman dahil ito nga ay nabili na ng isang malaking company at ito yata ay mayroong balak silang gawin dito na mas maganda pa dito sa mga naunang pasyalan o naunang sikat na pinupuntahan ng mga tao. At ito yung mga building sa ngayon na makikita natin na ito ay sayang na ganito na yung sitwasyon dito sa loob ng La Mer dahil ito ay napuntahan natin nung unang nagbukas at hanggang sa mga palagitnaan nung kasikatan nung itong La Mer. Na sa ngayon nga ito yung pangatlong beses natin na pumunta rito at ganito yung ating nadatnan sa ngayon. At ito yung parking dito sa may ground level na halos karamihan kasi ng pumupunta rito ay may mga sasakyan at walang parking dito sa may bandang itaas. At halos sa mga nagpapasyal dito ay doon nagpa-parking sa may ground level o doon sa may pinakailalim ng La Mer. Dahil doon nga ay napakaraming parking area ay umaabot yata ito sa mga 6,000 o mahigit pa ang pupwedeng mag-park ng sasakyan doon sa may ground level. At itong nilalakaran natin ngayon ay ito yung unang mga dating sikat na paliguan noong way back 2000. Ito ay hindi pa talaga ito ganito dahil ang ginawa nila ay nireclaim nila yung area at ginawa nilang ganitong pasyalan. At malawak nga itong area ng La Mer ay ito'y may ilang hektarya din ito ang lapad dito sa kanilang nireclaim na lugar. Ito na nga yung itsura ngayon na napakatahimik na at ito yung dating masayang panahon nung unang nagbukas ay ngayon kasi ito na yung kapalit nung mga kasiyahan ay ito na ngayon ay napalitan na ng katahimikan itong lugar na to ng La Mer. At yung iba nga dito ay unti-unti nang inalis yung kanilang mga estruktura dito sa loob ng La Mer dahil ito nga ay napabalita na babaguhin nila yung lugar dito sa loob ng La Mer. At ito nga ay hanggang alaala na lang natin ito, yung dating unang nagbukas na sikat na pasyalan sa maraming tao. At itong harap ng nilalakaran ko ay ito yung sikat na restaurant at mayroon pang mga upuan dito sa labas ng harap ng kanyang restaurant at kumain nga kami dito ng isang beses ng aking pamilya dahil mayroon kaming entertainer booklet noon na kapag once na kumain ka sa isang restaurant kung mayroon kang entertainer booklet ay mayroon kang diskwento sa kanilang mga pagkain. At yun ang aking naalaala dito na kumain nga kami ng aking pamilya sa loob ng restaurant na yun nung ating nadaanan ay napakasarap yung kanilang mga Italian pizza. At yun ay yun yung aking huling natatandaan nung kami ay pumasyal dito sa loob ng La Mer. At ito na nga yung sitwasyon sa ngayon ay napakatahimik na at halos wala ka nang makikitang nagbukas. At ito na yon ang ating nakikita na wala na talaga ay ito ay hanggang alaala na lang ng ating mga unang pagpasyal dito sa loob ng La Mer. Na dati-rati ay kaliwat kanan yung kasiyahan dito sa loob ng La Mer na ngayon ay wala na, tahimik na yung lugar ng La Mer. Na nakikita natin sa dati nung araw nung nagbukas ay talaga namang balik-balikan mo yung lugar na to dahil ito nga ay sikat sa mga namamasyal dito sa loob ng La Mer. Ang nakikita natin sa ngayon, ito yung mga building na maliliit lang siya pero napakaganda ng disenyo yung kanilang mga restaurant dito. At ito yung ating nilalakaran, ito yung kanilang mga design na wala na masyadong pintura dahil ito nga ay halos mag-iisang taon ng sarado at naghihintay na lang kung kailan
ito isarado talaga ng tuluyan dahil mayroon pa rin talagang namamasyal dito at bumabalik at inaalala yung kanilang kasiyahan nung pumasyal dito sila nung ito ay bukas pa. Dahil ito nga ay katabilan din ng paliguan na sikat din sa ngayon ay open pa rin naman sa mga gustong maligo. Kaya nga lang itong ating mismong nilalakaran o dinadaanan ay medyo malungkot na dahil wala na nga siyang mga restaurant na nagbukas dito. Sa ngayon ay yun, naghihintay na lang siguro ito kung kailan talaga nila isarado ng tuluyan. Dahil meron pa rin dito ng mga accessible papuntang paliguan na dito ka dadaraan. At yung kabila nga pala nito ay tuluyan na talaga nilang isinarado dahil ay inumpisa na nilang ginawa na ayun hanggang tingin ka na lang dahil medyo sarado na nga ito at may harang at hindi ka na makakadaan papuntang paliguan. At ito yung dati nilang daanan papuntang baba kung ikaw ay nagpa-park doon sa basement. At ito yung kanyang elevator patungong parking kung ikaw ay may sasakyan at dito ka bababa. At ito yung accessible papuntang baba. Ito ay sinubukan ko nga rin itong babain kanina at medyo maganda pa rin yung lugar at may lawak nga itong parking nila sa baba na aabot siguro ito sa mga 6,000 plus ang pwedeng mag-park dito sa kanilang ground level. At subukan ko nga itong babain mamaya at makita natin kung ano talagang sitwasyon doon sa baba. At bababa na nga tayo dito sa kanilang grand parking dito sa kanilang ground level na ito ay may lawak talaga ng malaki at maraming sasakyan ang pwedeng mag-park dito. At ito yung kanilang P-parking na kapag ikaw ay nagpa-park, paparada yung sasakyan mo at kukuha ka ng ticket dito at ilalagay mo doon sa yung windshield ng sasakyan para kung sakaling mayroong mag-check na kasi mayroon ditong nag-iikot na marshal at tinitignan yung inyong mga sasakyan kung ito ba ay mayroong mga ticket na parking dahil kung wala ay mayroon ka ditong penalty. At ito na nga yung sitwasyon sa loob ng parking dito sa may ground level ay napakatahimik na at medyo madilim na ay ito ay dati napakaliwanag nung unang mga nagbukas itong Lamer dito sa may area ng Jumeirah. Ito na nga yung sitwasyon sa ngayon na ito ay napakatahimik na, medyo nakakatakot na dito sa may kanilang basement dahil ay mga may ilaw pa rin nagbukas at hindi na nung kagayong nung una na talagang maliwanag itong parking nila dito sa kanilang basement. At maganda pa rin naman dito yung ang kanilang lugar dito sa loob ng basement at hindi pa rin ito parang luma. Pero yung bandang itaas ay makikita na natin na ito ay parang bago, nagbago na dahil ito ay wala na talagang kagaya dati na may nag-aalaga at parang napabayaan na ika nga At pero yung kanilang basement ay medyo maganda pa rin tignan kung ikaw ay napapasyal dito. Mayroon pa rin mga ngilan-ngilan na nagpark doon sa may ground level dahil ito nga ay wala namang available na mapaparkingan dito sa bandang itaas ng Lamer dahil ay ang harap nga nito ay residence area. Kaya yung iba na may dalang sasakyan ay doon na mismo nagpark sa may ground level na parking. At yun nga ay tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa pag-iikot dito sa loob ng Lamer. At itong staircase na to ay papunta rin ito doon sa may ground parking nila. Kung ikaw ay ayaw mong dumaan doon sa may elevator, kung ikaw ay gusto mag-shortcut, ay pwede kang bababa doon. At ito yung kanilang mga amenities na wala na, sarado na sa ngayon. At ito dito ay mayroong mga CR na pambabae at mayroong CR naman na panlalaki. At dito ay sarado na. At mayroon nang nakaharang na ito barricade na siguro ibig sabihin ay bawal lang gamitin. At siyempre dahil sa sarado na ay nakalak na rin yung pinto ng kanilang mga banyo.
At itong kasalukuyan nga ng nilalakaran natin, ito yung dating shoreline ng dating paliguan, dahil ito nga ay part pa rin ito ng dating sikat na paliguan dati na dito rin kami nagpupunta. Ito yung pinaka shoreline ng Jumeirah sa bandang Jumeirah 1, Jumeirah Beach, dito sa may Jumeirah 1 na sikat. At silipin din natin itong katabi ng La Mer na isang sikat na resort na ito ay Dubai Marina Beach Resort. Ito yung nakikita nyo ay ito paliguan ng exclusive ng mga nagpupunta rito sa may Dubai Marine Beach Resort. Ay noong unang panahon ay nakapaligo pa kami rito, nung kalaunan ay ibinawal at mayroon na nga itong bakod na hindi ka na po pwedeng pumasok doon sa loob. At yung tapat naman na itong nakikita nyo ay ito yung pinakamalaking dry dock dito sa Dubai, na lahat ng mga malalaking cruise liner ay dito rin nagpapagawa. Ayan, yan. Napakalawak din yung area na yan. So ito lang yung nakikita nyo dahil nandito lang tayo sa tapat. At yun ay nakikita nyo yung kabuuan dito sa may bandang Jumeirah 1. At mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating bagong upload na video ay huwag nyo namang kalimutan i-hit yung ating notification bell, baka kung sakaling may bago tayong uli ay ma-notify kayo. At salamat mga idol, ciao!